Hello mga kakusina! Ang recipe natin ngayon ay no oven, no steam, butterscotch brownies! Kung gusto niyo malaman ang recipe natin, tara, umpisahan na natin! At dito sa ating frying pan, maglagay lang tayo ng all-purpose flour. Kung may cake flour kayo, mas masarap po. At i-mix-mix lang po natin palagi para pantay ang pagkaluto ng ating harina. Ayan, mabango na at medyo brown na ang kulay ng ating harina. Pwede na to. At salain lang natin para matanggal ang mga buo-buong harina. Para hindi rin tayo mahirapan sa pag-mix mamaya. At dito maglagay lang tayo ng melted margarine, sugar, konting asin, at condensed milk. At ilagay na natin ang all-purpose flour na niluto natin kanina. At i-mix-mix lang natin. Hindi na kaya ng maliit kong spatula. Papalitan ko lang ng paborito kong spatula. Itong red, charot. At lalagyan ko lang ng cheese para mas malinamnam. Optional lang po ang cheese. Kung wala kayong cheese, huwag na lagyan. At i-mix-mix lang nating mabuti. At dito sa ating baking pan, naglagay lang ako ng parchment paper at ilagay na natin ang ating butterscotch mixture. At i-flat lang natin ng ganito. Pwede na to at iset aside lang muna natin. At dito sa ating brownies mixture, maglagay lang ng margarine. At 1 cup ng sweetened cocoa. Sweetened cocoa ang ginamit ko para hindi na ako gagamit pa ng sugar. At evaporated milk. Konting asin. At dinurog na mani. Optional lang po ang paghalo dito sa ating mixture ng dinurog na mani. At i-mix-mix lang nating mabuti. Ayan, okay na. Pwede na natin ihalo dito ang ating natirang harina. At i-mix-mix lang po nating mabuti hanggang sa makuha natin ang tamang consistency. At dito sa ating mixture, pwede kayong mag-adjust sa margarine at dagdagan nyo ang evaporated milk. Depende na sa inyong panlasa. Pwede rin kayo magdagdag ng powdered milk para mas masarap. At i-flat lang nating mabuti ang ating brownies mixture. At lagyan lang natin ng peanut sa ibabaw. Idiin lang natin para dumikit ang peanut. Hindi na natin kailangan ito ilagay sa oven or steam. Ilagay lang natin ito sa refrigerator ng 2 hours para mag-set or overnight. At ayan, pwede na natin ito i-cut ayon sa gusto nating laki. Napakaganda nito gawing pangnegosyo, lalo na't malapit na ang Pasko. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe, paki-follow na lang po ang ating page at pa-share ang ating video. Maraming salamat po! Kung gagawin nyo ito for business, ang laki ng matitipid yun kasi hindi nagagamit pa ng oven or mag-steam. Tara, tikman na natin! Ang sarap! Gusto ko ito panghimagas. Masarap kumain ng something sweet after meal. Diba ganon rin kayo? Maganda rin ito gawing pang regalo, lalo na't malapit na ang Pasko.